na, mga kababayan, halaka, patay ka din ha. Oo, Diyos ko po, mga kababayan, biyaheng Europe o takas? Nako, mga kababayan, ha? Ito na yung nating pag-uusapan na kung saan mga kababayan, bakit pinayagan pa kasi itong gaga na to na tumakas o lumayas, mga kababayan. Bakit pinayagan pang tumakas o lumayas yung hayop na yan, na kung saan mga kababayan ay dapat hindi na yan pinayagan, o kasi nga sa kaniyang kaso mga kababayan, unfair naman po sa mga ibang politikong magnanakaw, mga kababayan, na pinatakas ay yung iba nga, 'di ba, katulad kay Romualdez, hindi nga pinayagan si Romualdez na magpa-check up sa Singapore, 'di ba? Na which is wala pa namang talaga formal na ikaso. Pangalawa, mga kababayan, ay itong sino pa, si Chis Escudero, at si Minard Ngu, 'di ba? Kung nakita ninyo, naka-hold departure na. Wala pa namang final na kaso, hindi pa naman naipasa sa Sandigan Bayan. Pero itong si Sara, putang ina, na trial na lahat-lahat, na hearing na lahat-lahat, tapos ita-trial na naman sa 'di ba? 'Di ba, mga kababayan, Ma'am Dixie Samson, hello po. Tama nga, 'di ba, Ma'am Gian Arnoza? Dapat may hold kasi, may trial na siya, dapat harapin, 'di ba? Oo. Omar Bulanos, Miguel Absharat, and kay Geraldo Ramirez, ayan, and kay Pulonggi Siutman, and kay Agnes Tagalog, hello po sa iyo dyan, and kay Sir Villanueva, Vince Del Santo, and kay Cyril Andres. Ayun. So, yun nga ang isa sa mga katanungan ngayon, mga kababayan. Ito po, kaya nga si UC Claire Castro, mga kababayan, ay umiinit yung ulo. Sabi ni UC Claire Castro, habang nagtitipid ang gobyerno, si Sara mas inuna pa itong paglipad-lipad. Oo. Okay lang naman kung personal trip 'yan, mga kababayan. Ang problema kasi dyan, mga kababayan, kahit sabihin mong personal trip niya yan, syempre sabihin natin pamasahin niya. Paano yung mga staff niya? Yan nga ang tanong Yan nga ang tanong. Hindi naman po pwede, mga kababayan, na itong si Sara babiyahe papuntang Europe, mag-ikot daw siya sa Europe hanggang sa Korea, ng May 2 hanggang May 15. Ay okay lang sana kung siya lang. Paano yung gastos ng bodyguard niya? Paano yung gastos ng staff niya? Siyempre, pananagutin yan ng government. So ito po, mga kababayan, pakinggan po natin yung reaction ni UC Claire Castro. Ganyan tinawag ni Palace Press Officer UC Claire Castro ang panibagong foreign trip ni VP Sara. Sa text message sa Billionaire News Channel, kumpirmadong pinayagan ng Malacanang ang bise na bumiyahe mula ngayong araw. Ipapagawa kaya ni Vice President Sara Duterte ang pagtuloy niya sa kanyang foreign trips? Ito ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog. Tama ba na magbiyahe ka? Tama ba na habang nagtitipid ang gobyerno, diba? Maiwasan sanang gumastos. Tama. Kung personal trip lang, biyahe lang, lakwatsa lang, bakasyon lang, tapos syempre dala mo. Lakwatsa ba talaga yan, UC Claire? Bakasyon ba talaga yan? Hindi ba kaya lipat yaman na yan? Hindi ba kaya naghahakot na ng kayamanan yan? Kasi nakakapagtaka lang Lakwatsa lang ba talaga to? Hindi ba kaya ito magta-transfer to ng mga asset para pag i-praise yung kaniyang mga kayamanan at ari-arian ay yung iba na sa ibang bansa na nakadeposit? Tanong ko lang, bakit halos lahat kahit kay Pulong sa Europe, bakit sa kanya Europe? Mayroon ba itong mga idiniposit ba sa bansa na yan? Nagtatanong lang bakit sa dami-daming lugar, bakit sa Europe sila pabalik-balik? Ano bang ginamit nila? Ano bang pinuntahan nila dyan sa Europe? Sa bagay, malamig. Wala bang iba? Hindi ba Amerika? Bakit ayaw nilang pumunta ng Amerika? Bakit Europe lang ng Europe? Minsan hindi ko narinig itong si Sarang pumunta ng Amerika. Hindi ko narinig talaga, mga kababayan, na pumunta ng Amerika. Puro Europe, Korea. Korea medyo matagal-tagal. Nagpalaglag? Tanong lang, nagtatanong balibalita, nagpapalaglag daw. Naku, Diyos ko, mga kababayan, hala. Continue. Ang ibang mga staff mo at
security mo. Sa isang panayam kasi ni Attorney Michael Powa kahapon, May 1, kukumpirmahin pa raw ng isa sa defense attorneys ng bise kung tutuloy nga si Duterte abroad. Reference ni Castro ang isang Politico report dated April 28 na nag-ulat na tutuloy si VP Sara mula ngayong araw, May 2 hanggang May 15 sa pareho pa rin na itinerary, the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Tinanong natin ang kampo ni VP Sara at itinuro tayo ng OVP kay Attorney Powa na tumanggi magbigay ng pahayag. Hindi naman daw kasi siya ang spokesperson ng OVP bagkus siya ay defense lawyer ng Vice Presidente. Sa vlog ni Castro, inungkat nito ang recent activities ng OVP at napansin ang April 29 engagement ng Vice, ang parehong araw na pinagbotohan kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa kanya. Hindi siya dumalo sa hearing, dumalo siya sa pop-up exhibit sa Laguna. Ano ba karami ang tao dito? Ay, ang dami, mga ka-clear. Talagang dapat niyang puntahan. Dapat niya talagang unahin pala to. Okay, nasaan pa ang trabaho niya? Hiring. Dapat talaga niyang puntahan yan, UC Clear. Siyempre, butante yan eh. Sabi nga ni Digong, ako, politiko ako. Kung may mga Chinese dyan, mapera, mayaman, papasukin ko yan. Kailangan ko ng pera. Politiko ako eh. Kaya tignan nyo, napakadaming Chinese na nahuli. Hindi ganyan, Zamboanga del Norte. 3 Chinese na naman nag-ala-alis go huwaping. Naggawa ng mga faking passport, faking ID. Dahil saan? Nakatira na sa Pilipinas, pati pa mga asawa, mga anak. Pinarehistro sa Pilipinas, mga peke, mga totoong Chinese. Tala mga ka-clear eh. Sorry Ibang tao naman nagpe-present dito. Matatanda ang pinuna ni VP Sara ang approval ng kanyang travel request dahil late na raw itong inirelease ng Office of the President, isang araw bago ang kanyang intended travel noong April 23. Samantala, pinuna rin ng Palace Press Officer ang pahayag ni Duterte sa combat operations sa Tuboso, Negros Occidental, lalo na ang pagsambit ni VP Sara na under her leadership, kinikilala raw niya ang serbisyo ng sangdatahang lakas sa bayan. Tanong ni Castro, under what leadership? Sa OVP raw ba ito? O feeling presidente na raw ba si VP Sara? Ayon sa Office of the Vice President, wala pang kumpirmasyon kung lilipad ang Vice Presidente ngayong araw. Wala pa daw kumpirmasyon kung lilipad. Hindi nga natin alam, baka nasa airport na. Kaya ayan na nga mga kababayan, takas ba o maglipat ng yaman? Nagtatanong lang naman. Uuwi pa ba o hindi na? Balibalita ko pa naman, meron daw isang politician bumili ng mansyon sa Germany. 2 daw sila ng kapatid niya. Nako, mga kababayan, yan yung mga katanungan natin ngayon na. Yan yung mga katanungan natin mga kababayan. Laka. Klarong-klaro, di ba? Mga kababayan, klarong-klaro. Kuminto ka muna ng 3 Uuwi pa ba? Mga kababayan, uuwi pa ba? Babalik pa ba si Sara o magtatago na? Or else, naghahakot ba ng yaman? Naglilipat ba? Para pag in case na i-freeze ang account, may naibili na? Okay. Alam nyo, ito mga ginawa nila mga kababayan. Itong pabalik-balik nila sa Europe. Parang, pansin ko parang nakikipagkita si Sara kay Saldico. Nagtatanong lang may doubt lang. Kasi alam nyo sa totoo lang, ito kasing style ni Saldico mga kababayan, mautak eh. Kasi sa Europe kasi mga kababayan, kapag ka magpakilala kang businessman or investor, bibigyan kanila ng golden visa. Ang tawag doon golden visa, na may kakayahan kang umikot sa lahat ng lugar sa Europa na hindi mo kailangan ng mga kuskus balongos. Once na may hawak kang golden visa, or sa madaling salita, nagpakilala kang businessman or investor, yun yung travel pass mo na wala ng itche-bureche at automatic makalipad ka agad. Now, which is yan ang gamit ni Saldico, yung golden visa na yan. Kaya which is, nag-request ang Europe sa kanya na pabalikin siya mula sa Czech Republic kasi mga kababayan, yun nga ang ni Saldico na meron siyang golden visa. Hindi ba kaya ganyan din ang ginawa ni Sara? Magpapakilala din ba siya na
businessman, a businesswoman doon at investor, no? Syempre bilyon-bilyon pera niya eh. Tapos pag nakakuha na ng golden visa, ang gagawin tatakas na mag-ala, saldi ko, hindi na mapauwi sa Pilipinas. May mga ganyan may mga ganyan mga kababayan. Tapos irarason nagpa-opera ng goiter kaya which is may sugat sa liig. Goiter po 'yan, toxic paloob. Kaya yung sinasabi-sabi niya ginugurgur may nag-attempt. Sino maniniwalang may mag-attempt maggurgur diyan kung ang bodyguard niya 100 dandaan, 300 plus pang natira. Maniwala kayo mga kababayan may nag-attempt na gurgurin siya. Tapos yung bodyguard niya 300 plus. Anong kwenta ng mga bodyguard na yun? Nakatunganga, nanood, tulog, naglaro ng ML. Diba? Kaya, yan ang katanungan ngayon mga kababayan. Tatakas ba o babalik pa? Nasa Europa na. Patay ka diha. Tatakas ba o babalik pa? Mga kababayan. Comment po kayo dyan. Tatakas ba o babalik pa o naglipat na ng pera? Pag bumalik, good. Pag hindi bumalik, bad. Di ba mga kababayan? Pag bumalik, good. Pag di na bumalik, bad.